welcome back to my channel. Ayan guys, so kumusta kayong lahat? Ayan, so napansin nyo ba guys sa settings ng Facebook nyo yung apps and websites section? Ayan, eto guys, ayan, marami kasi nagtatanong guys kung totoo nga bang nakakakito at kailangan ba talaga nating i-turn off yung settings na to, ayan, para protektahan ang ating account. So, sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang gamit niyan. Ayan. So, bakit nakalista doon ang mga apps, ayan, gaya ng TikTok, kahit Google naman ang gamit mong pang-login. At ituturo ko rin sa inyo kung paano ito i-manage ng tama. Ayan guys. So, para iwas hack, ayan. Kaya kung isa kang content creator na nag-iingat sa yung monetization at payout, ayan, panoorin nyo to hanggang dulo. So, first guys, linawin natin ang apps and website guys. Yung apps and website list, ayan. Guys, so hindi naman ito totally hack agad. Ito yung mga apps na binigyan natin ng permiso na kumonekta sa ating Facebook. Ayan, halimbawa, para mag-sync ng friends o mag-share ng reels. Pero dito papasok yung risk. Ayan guys, so kapag ang isang app na nakalink sa'yo ay nahack o hindi secured, ayan, so pwedeng maging pintuan yan para mapasok din ang Facebook mo. Ayan. Kaya kung nakita nyo yung TikTok o iba pang apps doon, kahit hindi nyo sinasadyang i-link, ayan, so baka napindot nyo guys yung find friends o connect to socials dati. Ang payo ng mga expert, ayan, kung hindi mo naman ginagamit yung connection na yan, mas mabuting i-remove na lang, ayan, para bawas panganib. So, kung interesado ka, tara, umpisahan na natin para masimulan natin, guys. Step by step, ituturo ko sa inyo. Ayan, guys, so let's go! So, una, guys, punta lang tayo sa Facebook. Eto, click lang natin yan. Tapos, punta tayo dito sa tatlong linya dito sa kaliwa. And then, dito sa baba, pindutin lang natin ang setting and privacy. Then, settings. Ayan guys, wait lang natin. Teka. Ang apps and websites. Ayan guys. So, click natin. Then, pagbukas nyo nyan, yung apps and website guys, may makikita kayo dyan na mga apps na na active. Ayan. Ayan guys, makikita nyo dyan yung mga listahan ng mga apps na active. Ayan. So, pindutin nyo lang yung apps, kung ano yung mga apps na nakikita nyo dyan guys sa inyong apps and website. So, akin guys, ay TikTok lang yung nakikita natin dito. So, kung sa inyo, kung anong apps ang nandyan sa inyo, pindutin nyo lang guys. Ayan, click lang natin. Tapos, may makikita kayo dyan na remove. Ayan, i-remove natin siya guys. Pindutin lang ang remove sa ibaba. And then, remove ulit. Then, kapag natapos nyo nang i-remove guys, yung mga apps, kung anong apps yung nasa inyo, kung may makikita kayong katulad nitong sa akin, ayan, may nakikita kayong maliliit na remove dyan sa mga tapat ng, yung email, age, friend list, ganyan. Ayan, hindi nyo na kailangan isa-isahing i-remove yan guys, kasi yung pinakang main ng remove ay natanggal na natin. Kaya, damay-damay na yan, guys. So, kapag tapos na tayo dito, guys, click natin tong arrow. Wala nang nakalink dito na na mga apps. Wala nang apps dyan, guys. Kung yan din na nakikita nyo, ayan, success ang pag-remove nyo ng mga apps, ganyan. Then, dito, guys, baba tayo. Sa app, website, and games, kailangan naka-turn off yan. Tapos, dito rin sa games and app notifications, ayan, kailangan naka-turn off din yan. Ayan guys, kung ayaw nyo makatanggap ng mga nakakaabalang game invites, kailangan i-turn off nyo yan guys, itong game and app notifications. Ayan. So, ayan lang guys, back na tayo. So, ayan lang guys. Sa madaling salita guys, ang paglilinis ng apps and website ay parang paglilinis ng bahay. Ayan, mas konting kalat, mas konting lusutan para sa mga masamang loob. Ayan guys, so huwag nating hintayin na ma-restrict ang ating earnings o ma-hack ang
ating account, ayan, bago tayo kumilos. So, ayan guys, kung nakatulong ang video na to, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe, ayan. At kung may katanungan kayo guys, comment down below at sasagutin ko yan sa comment section. So, kita kasi na lang ulit tayo sa susunod kong video. Ayan guys, thank you for watching, bye!